nawawala. Hanapin natin. Oh, napansin niyo po ba yung anak ko, si Ella? Kalulos-lulos ang sinapit ng 5 taong gulang na batang si Ella. Hindi! Anak ko yan eh! Natagpuan siyang hubot-hubad at may mga pasa ang kanyang katawan sa Barangay Wawa, lungsod ng Batangas. Paano sinapit ng paslit ang brutal na pagpaslang? Taong 2012 nang magkakilala at magsama ang mga magulang ni Ella na sina Bebeth, 32 taong gulang, at Nestor, 38 taong gulang. Binubuhay ng mag-asawa ang 2 anak sa pamamagitan ng paglalabada ni Bebeth at pangingisda ni Nestor. Kwento ni Bebeth, bata pa man, matayog na ang mga pangarap ng anak. Yan sabi sa akin, siya daw ay magdo-doktor. Pag ako'y nakahiga, mama, ang pangarap ko ako maging doktor. Gagawin namin lahat, makapag-aral ka lang, patapos ka namin. Gusto niya napasok siya. Masaya siya pag may napasok, tuwan-tuwa siya. Malambing, mapagmahal at masayahin daw si Ella. Naglalaro lang siya. Pagkakaligo, alis ng bahay, maglalaro. Pero inabalik ko siya, pagkakain na lang. Palaisipan sa pamilya ni Ella kung paano sinapit ng bata ang malagim na krimi. Mabait po at saka malambing po yung aming anak na yun. At wala ko kayong makikita sa kanyang batang pasaway, hindi po. Ayon sa medico legal, asphyxia by strangulation with blunt traumatic injury to the neck o pagkakasakal ang ikinamatay ng paslit. Wala nang ibang naging injury yung bata, kundi yung meron siyang mark sa leeg at saka yung sa private part niya. Sa medical legal report ng Batangas City Police, lumabas na kumpirmadong hinalay ang bata bago tuluyang patayin. Bali, ito ang result ng SOCO report. Presence of fresh, deep laceration on 6 o'clock position extending to vaginal wall, perineum, and anus. Ang ibig sabihin po nito ay yung pong private parts ay medyo na puwersa. Sa patuloy na investigasyon ng Batangas City Police, inalam nila kung sino ang may-ari ng bahay kung saan natagpuan ang bangkay ng biktima. Kaninong bahay ito? Kay Mukmuk po. Sinong Mukmuk? Yung kilala po sir dito na gumagamit po ng droga. Siyempre, nagtanong kami kung sino ba yung mga nakapaligid dito sa area, sa crime scene. And then, kung sino yung may-ari ng bahay na malapit na pinagtapunan doon sa bata. Nalaman namin na yung mismong kalapit ng bahay at biktima, yung may-ari, baka possible na suspect, kaya pinagtanong namin. Pagpasok ng mga pulis sa bahay, nakita nila ang mga bakas ng dugo sa loob ng bahay. Meron po tayong nakalap na ebidensya, kaya nga po tayo nag-request ng SOCO para ma-determine natin yung technical aspect. Kasi meron po ma'am kasing blood stain na pamula doon sa CR at saka doon sa floor na possible na nagkaroon ng struggle doon sa loob. Nakita rin ang isang kawad ng kuryente. Yung sa dugo, tapos yung ginamit sa pagsakal sa bata, kawad na kuha ng ginamit. Kanino ang mga bakas ng dugo na natagpuan sa bahay? Matukoy kaya ang nasa likod ng pagpatay kay Ella?